Epekto ng inflation sa ating mga landlord. Actually, magandang epekto ng inflation sa ating mga landlord is, syempre, yung rental property natin tataas yung value. Kasi nagmamahal ang presyo ng property once na may inflation. Yun ang kinaganda nun pag nag-invest ka sa property. Habang tumatagal talaga yan, halos every year tumataas talaga yung value ng property. So yun yung advantage natin mga landlord if you have a rental property business at marami kang mga units. The more na marami kang units, the more na syempre mas malaki yung value ng pinuhunan mo. And then pangalawa is tataas yung rental rates mo. So, kung dati parenta mo, halimbawa, transient house business ka, katulad nung sa akin. Kung ang per night mo for 2 packs is nagkakahalaga ng 1.5 per night, pwede kang magtaas to 1.7, 2,000. So, depende yan sa location naman yung mga rate natin eh. Example lang yung sa akin. So, pwedeng ganun. So, kahit wala kang binago sa unit mo, in-improve, pwede kang magtaas ng rates. Kasi nga, nag-inflation eh. So, tumaas naman lahat ng mga bilihin, kasali din syempre yung pagtaas ng rental. Number 3 is yung utang nyo sa bangko. Syempre, pag may utang kayo sa bangko at nag-inflation, bababa yung value ng utang nyo kasi nga mababa na yung halaga ng pera. So, kung nangutang kayo ng 5 million, yung equivalent na lang ng 5 million nyo is mababa na yon sa mga susunod na taon. Wag lang mag-i-increase ng interest rate ang bangko. Basta wag lang mangyayari yon, okay pa rin yung utang mo sa bangko. So, hindi ka pa rin dihado dyan. Number 4, syempre, mas prefer na ng mga tao na magrenta kaysa naman bumili sila ng property which is very expensive sa panahon, lalo na habang tumatagal na mahal ang mga property. So, marami nang magrerenta ng mga kung apartment yung business nyo. Kaya, mas maraming magrerenta sa inyo ng mga family. Yun na lang gagawin ng mga tao, magrerenta na lang kaysa bumili. Laki nga namang kawalan sa pera nila pag bumili sila ng property kahit tulugan. Mabigat sa bulsa yon. Kung per night naman yung rate mo, of course, kung transient house, much better. Kesa pumunta sila sa mga expensive na hotel, sobrang mahal, and then, kumbaga hindi practical kung matutulog lang naman sila. So, they will prefer to stay in transient house business. Kaya tayo mga landlord na owner ng transient house business, papalo tayo during the inflation. Kaya huwag yung isipin na inflation, patay tayo dyan. No, may malaking advantage sa atin yon. Kaya huwag kayong masyadong mag-alala. Yun ang kagandahan pag may mga rental property ka. Kaya, kung ikaw nanonood at planong mo pa lang magkaroon ng rental property business, kung ako sa'yo, simulan mo na yan kasi habang tumatagal, tumataas yung value ng property. So, pahirap ng pahirap ngayon bago ka makapag-invest sa property pa. Mahal, ilang milyon ang kailangan mo ubusin para lang makapagpatayo ng isang unit. At namahal pa yan habang tumatagal. So, kung bata ka pa ngayon, much better. Mas younger ka nga, talagang mas okay talaga, lalo na kung pag kumuha ka ng hulugan, maa-approve ka pa kumpara pag matanda ka na. By the way, my name is Len Hagoba. Owner ako ng mga rental property. Ayan po yung mga unit ko. At dito po yan located sa Lucena City. So makapag-pass by kayo. Dito lang yan sa Quezon Province. And like naman kayo and subscribe dito sa channel ko. And pag may question kayo, comment nyo lang po dyan sa baba. And join na rin kayo sa group na binuo ko, ang All About Rental Property Business at bahay. Yung link nasa comment section po. Yun lang po muna. See you po sa susunod kong vlog. Bye!